Representative Joel Chua. Sir, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Radyoman Lourdes, good afternoon. Ay, magandang hapon po at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Para lang malinaw, sir, kasi meron po kayong dalawang kasamahan sa Kongreso na kinumpirma yung isa raw po may tumawag na sa kanyang staff para raw po bayaran at bumoto para ma-impeach si VP. Yung isang kasamahan naman po ninyo, sinabi rin po yun, nagtatawag na raw po sa mga kapwa mga mambabatas. Meron ho ba tumawag sa inyo, sir? Wala naman po tumawag sa akin. Sino naman po tatawag sa akin? Ako naman po aktibo na nando doon. Saka kitang-kita naman po na lahat ng ebidensya malinaw. So ano pa bang kailangan mong itawag sa ganito? At ito naman po ay talagang trabaho naman po namin. Pero sir, sa tingin nyo, bakit may ganitong statement yung dalawang, obviously naman, talagang maka Duterte? O alam po ninyo ngayon, sa mga panahon ngayon, alam naman po natin na panahon ng siraan ngayon. Kung ikaw naman ay lantaran Duterte, bakit ka naman tatawagan pa? Oo. Diba? Pero sir, ulitin ko lang sir, no? Sa tingin niyo po, baka ito kasi ay makasira, syempre sa credibility nitong impeachment and the committee. Paano po masisira ang credibility ng committee? Kitang-kita naman po ng buong bayan kung ano po yung mga inilatag na ebidensya. Paano ka po boboto ng walang probable cause kung wala namang inilatag na ebidensya yung kabila? Sir Ano magiging basihan mo ng pagboto ng no kung wala namang ebidensya na inilatag yung kabila? Sir, wala ho ba kayong move na, gagawin para malaman kung totoo ba talaga o baka paninira lang yung nilabas nitong dalawang kapwa yung mababatas? Alam po ninyo, kasi panahon ngayon ng siraan at saka ito yung mga desperate move na. Right from the very beginning, nakita naman po natin na puro TRO nga po ang ginagawa nung kalaban ng nung respondent. Hindi naman po sila sumasagot. So, ano po ang magiging basis ng decision mo para ikaw ay magno? Pero sir, bukod doon sa kanila, may mga nakausap po ba kayong kapwa niyong mababatas na, uy, may kumakalat, may tumatawag doon sa atin? Una-una po, recess pa po ang Kongreso. Unless member ka ng committee, para ikaw ay umattend, pero yung iba po nasa bakasyon pa o yung iba naman nandoon pa sa kanilang mga distrito. In fact, hindi nga ako sigurado kung nandito nga si Majority Floor Leader Sandro Marcos. Dahil hindi ko pa po nakikita ni kahibla ng buhok po ni Madjo sa Kongreso. Okay, sir, sa mga nakikinig sa atin, ano po ang inyong sagot, no? Dahil sa kampo ni VP, sinabing ito'y inaasahan na at ito'y politika at ito ay panggigipit sa Vice Presidente. Una-una po sa lahat ay dapat ipaliwanag niya muna yung 6 na bilyon na dumaan po sa kanilang bank account, yung transaction. So maliwanag naman po, maliwanag pa sa sikat ng araw, may mga transaksyon na dumaan, pero ang tanging lusot lamang dyan ay kailangan maipaliwanag din po nila ng maayos. Hindi po pwede na kung ano-ano pong mga fake news, kung ano-ano pong mga paninira ang gagawin po nila nang hindi naman po nila tinutumbok yung totoong issue. Ang totoong issue po talaga dito ay ang confidential fund. Sana punta yung mahigit 100 milyon. At dito po sa Ill-Gotten Wealth, paano po nila may mga dumaloy po na bilyong-bilyong pondo sa kanila, saan po nanggaling ito? So yan lang po mga katanungan dyan na dapat pong sagutin. Opo. Sir, ano po ang inyong reaction? Sabi ho ng kabilang kampo, yung video tungkol sa planong pagpatay kay Pangulo Marcos sa asawa niya, kay First Lady at kay dating House Speaker Romualdez, chinap-chap to Hindi naman ito yung kabuang video Alam po ninyo, maski kayo mismo, tatanungin ko, hindi po ba ninyo napanood yung kabuuan ng video? Napanood po. Lahat naman po tayo, buong Pilipinas, nawindang nung ito po yung napanood natin. Hindi naman po sila nakapanood nito, buong mundo. Pati po yung sa ibang bansa, kung nakita naman po ninyo sa mga periodiko ng mga iba't ibang bansa
nandoon po, nakakahiya po, nakita po natin kung paano po pinagbantaan ng pangalawang Pangulo, ang Pangulo. So paano po sasabihin na ito'y sinapchap, na ito ay ginagawa-gawa lamang, samantalang ito po ay nalathala sa buong mundo. Kahapon may interview kami kay a former spokesperson Harry Roque. So sabi niya, as a lawyer, sabi niya, kung papatayin, kung ako'y papatayin at namatay ako, may inutusan na ako para patayin etong sina president. Hindi naman daw pinatay si VP Sara. So wala raw threat doon. Si BP Sara hindi pinatay. Wala naman pong pagbabanta sa buhay ni BP Sara. Baka si BP Sara po nagbanta sa buhay ni Presidente. Yes, sir. Ano pong, baka baliktad po. Sila po ang, unang-una tingnan po natin yung history ng kanilang pamilya. Sila po ba ay may kapasidad na gumawa ng ganito? Yung pagbabanta po ba ay dapat baliwalain dahil sila ay wala namang kapasidad? Kung titingnan po ninyo, yung kanya pong ama, yung dati pong Pangulo ay nandito po ngayon sa ICC. At nililitis po sa crimes against humanity. So dito naman po makikita naman po natin yung history ng pamilya sa pagiging violente po nila. Okay, Representative Chua, ano pong inaasahan nyo kapag umakyat na po ito sa plenaryo at sa Senado? Sa plenaryo, inaasahan po natin na yung mga kasama natin ay po sa kanilang konsyensya at base po sa ebidensya. Tanggalin po na, wag na po tayong manira dahil unang-una po, napakalaking kalokohan naman po kung ikaw ay identified na sa Duterte tapos tatawagan ka pa. 'Di ba? So wala naman pong logic po 'yan. Parang sa akin po, tingin po ba ninyo meron din po bang tatawag na sa panig po ng mga Duterte para sabihin sa akin na wag akong bumoto? Parang wala naman pong logic yung mga pinagsasabi po nila. Sa Senado po, umaasa ho ba kayo na hindi Sa mangyayari na una? Senado, alam po ninyo sa Senado, bago po sila tumayo bilang senator judge, sila po ay manunumpa. At ang panunumpaan po nila, ang kanilang magiging oath of office, sasabihin po nila na sila ay hindi magiging bias. So dapat po panindigan po nila ang kanilang magiging oath of office. At ako po naniniwala na ang mga senador po natin dito sa bansa ay mga honorable. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, Representative Chua? Sa ating mga kababayan, siguro dapat maging mapanuri tayo. Tignan, hindi po lahat ng mga naririnig natin, hindi lahat ng mga nababasa natin sa periodiko, lahat po yan ay tama. Tignan din po natin yung mga napapanood natin sa mga Facebook, sa mga social media. Dapat gamitin din po natin yung ating common sense. Kung ito po ba ay makatuwiran, kung ito po ba ay totoo, tignan din natin. Dahil sa panahon ngayon na maraming fake news ang naglalabasan, panahon ng mga paninira, dapat siguro kilatisin natin lahat ng mga impormasyon na pumapasok po sa ating mga pag-iisip. Okay. Maraming salamat, Representative Joel Chua. Good afternoon, sir. Mabuhay po kayo. DCXL